Maraming technique na pwede natin gamitin sa paggugupit. Isa na dito yung ipit-ipit. Meron din scissors overcomb, clipper overcomb technique para ma-achieve natin yung mga gantong klaseng gupit. Ang gupit natin dito kay tropa is 2 block haircut na medyo messy sa top. Kapag ka nahihirapan pa kayo mga kaspen sa gantong process, ay pwede naman natin i-clipper na lang yan. Pero kapag 2 block yung ginagawa natin, pwede tayong gumamit ng number 5 guard or number 4 guard depende sa texture ng buhok ng client na ginugupitan natin. Pagka manipis yung buhok ng client na ginugupitan natin, mas maganda kung mas mataas na guard ang gagamitin natin. Pero pag sobrang kapal naman, mas maganda kung mas mababang guard ang gagamitin natin. Pero depende pa rin palagi ito sa sitwasyon. Hindi sa lahat ng sitwasyon is applicable yung technique na yon. Pero yun yung pinaka-common. Pag hindi pa natin masyadong alam yung process ng pag-precision cutting or pag-iipit-ipit, ay pwede tayong gumawa ng sarili nating formula, kumbaga. Pwede kayong mag-explore, imbentuhin nyo, paano nga ba nangyari to, anong result kapag ginagawa natin to para malaman natin. Kasi kapag hindi mo nasubukan, hindi mo rin malalaman kung ano ba yung nagagawa or ano ba yung difference. Mas maganda kung masubukan natin to mga kasparing. Kahit bara-bara lang muna sa una. At least kahit papano nakakakuha tayo ng idea sa ginagawa natin at pwede nating may improve yun pagka tumatagal. Lalong-lalo na kapag naiintindihan na natin yung procedure kung paano ginagawa. Nood-nood lang tayo social media. Malaking bagay yon. O kaya naman kung meron kayong kasama, pwede kayong magtanong. Huwag kayong mahiya. Para madagdagan din yung knowledge nyo galing sa iba. Hindi naman masama magtanong. Lahat naman tayo nagsimula sa step 1. Base sa mga nakasama ko, sa naunawaan ko sa mga barbero. Maraming barbero yung matataas yung pride talaga nila. Minsan kailangan natin ibaba yung pride natin para matutunan natin yung mga bagay na dapat nating matutunan. Kasi nag-i-evolve yung barbering. Kumbaga nag-iiba-iba yung hairstyle, nagbabago-bago yung technique. Paano nga ba tayo makakasabay? So, sumabay na tayo, go with the flow. Hindi natin kailangang sabihin na, hindi yan, pangit yung technique na yan. Yung dati kong natutunan, yung mga sinaunang technique, mas maganda yun. Kaya nga lagi kong sinasabi na i-try nyo para makita nyo yung difference kung ano yung technique na ginagawa nyo dati at ano yung technique na bago na pwede mong matutunan or pwede mong masubukan. For sure naman, kung matagal ka na nagugupit, ay madali na lang sa'yo yung mga bagong technique na ginagawa ng mga barbero ngayon. Pero kung diyan ka na talaga mas komportable, okay lang din naman yan. Kumbaga, ang bawat barbero nga ay may iba-ibang klaseng technique, may iba-ibang klaseng procedure kung saan kayo mas komportable. Mas maganda na kumuha lang kayo ng technique mula sa iba pero hindi 100% gagayahin mo yung procedure nila. Kumbaga, dagdag mo lang sa technique na meron ka. Kung ipagkukumpara natin nung araw at ngayon, sobrang dali na lang maging barbero ngayon dahil bukas na ang social media sa mga knowledge na kailangan mo at libre pa. Pero may mga iba na nagtuturo talaga na kailangan mong magbayad pero worth it naman yun sigurado. Kaya naman may dalawang option ka. Pwede kang matuto sa experience, analysis, observation, social media, self-taught kumbaga. Pero matagal yung progress. Pero pwede ka namang mag-attend ng mga barber seminars para mas madali. Kaya naman okay na pogi na ulit tong si Tropa at good luck sa journey mo sa barber ka aspiring. Peace out.